Hindi na lihim sa ating lahat mga kapatid ang kagustuhan ng China na maging isang dominante sa buong mundo, hindi lang sa ekonomiya kundi maging sa militar at paggawa ng advanced na mga armas. Ngunit isang partikular na ambisyon ng China ang talagang hindi nila kayang maabot. Ito ay ang pagbebenta ng kanilang mga fighter jet. Habang naging tagumpay ang China sa larangan ng ibang industriya, ang demand ng kanilang mga fighter jet ay talagang hindi nila inasahang babagsak ng husto. Nakakagulat ito dahil maganda ang takbo ng kanilang ekonomiya, maging ang kanilang militar at pagbebenta ng ibang mga armas maliban sa fighter jet ay tuloy-tuloy ang pagsulong kung saan noong 2020 nagawa pa nilang makuha ang ikalimang posisyon sa pinakamalaking exporter ng armas sa mundo. Patuloy na gumagawa ang China ng mga advance at talaga namang may kakayahang makipagsabayan ng mga fighter jet. Katunayan, sa loob lamang ng 30 taon mula sa kanilang paggamit ng outdated na MiG-21 variant, nakagawa na sila ng mga advance at talaga namang sopistikadong mga fighter jet gaya ng J-20 at J-10. Kung supply ng mga aircraft ang pag-uusapan, marami ang China niyan pero ang tanong, bakit hindi sila nakakakuha ng demand? Bakit walang naging interesado sa kanilang mga modernong fighter jet sa kabila ng pagkakaroon nito ng mga makabagong teknolohiya at mga production capability? Ano ba talaga ang problema? Pag-uusapan natin mga kapatid kung bakit nangyayari ito sa mga fighter jet ng China at malalaman din natin mamaya kung paano talaga nabebenta ang isang fighter jet ng bansa. Ayon sa report mga kapatid ng Stockholm International Peace Research Institute o SIPRI, sa pagitan ng 2000 at 2020, ang China ay nakapag-export ng mga military aircraft na nagkakahalaga ng $7.2 billion. Malaking pera ito mga kapatid, ngunit kung titignan mo ang global defense market, dito mo masasabi na wala pa pala ito sa kalingkingan kung ikukumpara sa kanyang mga kakompetensya. Halimbawa ang Russia na nasa pangalawang spot globally para sa pag-export ng mga aircraft ay nakabenta ng nasa $61.5 billion sa parehong time period. Halos siyam na doble ito kaysa sa naibenta ng China. Samantalang ang nangunguna na Amerika ay nakabenta naman ng nakakalulang halaga na umaabot ng $100 billion. Ang datos na ito mga kapatid ay nagpapakita lamang sa napakalayong agwat ng US at China pagdating sa pagbebenta ng military aircraft, kung saan mahigit $92 billion ang lamang ng US. At maging ang France na hindi kabilang sa mga superpower pagdating sa military aviation tulad ng US at Russia ay mas malaki pa ang naibenta kumpara sa China. Upang lubos nating maunawaan kung bakit nangyayari ito sa mga military aircraft ng China, sisipatin natin ang tatlong mahahalagang mga dahilan gaya ng sa quality, presyo at ang impluensya sa politika ng China. Isa sa mga nangungunang problema ng China kung bakit hindi naging matagumpay ang kanilang benta sa global fighter jet market ay ang quality ng kanilang mga fighter jet sa totoong combat scenario. Halimbawa, kung sa papel ka magbabase, marami sa mga aircraft ng China ay mayroong advanced na mga teknolohiya, disenyo at nakakabilib na mga features. Ngunit pagdating sa combat experience na siyang kalimitang unang tinitignan ng mga buyer, wala na ritong may pagmamalaki ang China. Ang isang fighter jet ay hindi lamang ini-evaluate base sa kanyang disenyo o mga teknolohiyang tinataglay. Makikita ang pagiging mahusay ng isang fighter kung talagang dumaan ito sa isang aktwal na pakikipaglaban at hindi pa ito nagagawa ng mga fighter jet ng China. Habang matindi ang pagsisikap ng China na makagawa ng sariling mga fighter jet, marami sa mga ito ang talagang wala pang karanasan sa isang aktwal na combat situation. Ang pagiging kawalan ng combat experience ang isa sa mga nagiging dahilan kung bakit inaayawan ng mga foreign buyer ang mga fighter jet ng China. Ang mga bansang naghahanap ng mabibiling fighter jet ay malimit na nabibigyang pansin ang mga aircraft na mayroon ng combat record. Hindi lang kasi ito dahil sa technological specification ng fighter. Sinisiguro din ng mamimili ang tibay at performance nito para sa pagiging ligtas ng mga piloto. Ang mga fighter ng US, Russia at France ay hindi na matatawaran ang mga operasyong kinasangkutan. Mga operasyon kung saan ang kanilang mga fighter jet ay talagang sumalang sa isang aktwal na labanan at iba't ibang military engagement. Subok na ang kanilang mga aircraft sa mga live combat scenario na siyang nagiging dahilan kung bakit na-attract dito ang mga potensyal na buyer kumpara sa mga aircraft ng China na wala pa talagang napatunayan. Halimbawa, ang fighter ng US na F-22 Raptor at F-35 Lightning II ay parehong 5th generation aircraft na mayroon ng maraming karanasan sa pakikipaglaban. Gayon din ang Su-27 at Su-30 ng Russia na isa ng combat ready at ang Rafale ng France na talagang napatunayan na ang pagiging maaasahan na multi-role fighter. Ang mga fighter ng China na J-10 at J-20 ay bagamat sinasabing nakaka-impress, ngunit hindi pa nito napatunayan ang kanilang mga sarili sa isang live combat. Ang J-20 ay sinasabing nagtataglay ng isang kalamangan pagdating sa teknolohiya gaya ng pagkakaroon nito ng stealth features. Ngunit dahil wala itong karanasan sa isang aktwal na laban, hindi ito pinapansin at pinagkakatiwalaan ng mga potensyal na buyer dahil sa pangambang baka hindi ito magiging epektibo sa pagharap sa isang modern warfare.
Isa sa mga naging estratehiya ng China upang maka-attract ng mga buyer sa kanilang mga fighter jet ay ang pagpapababa nito sa presyo. Isa itong magandang ideya dahil yun din naman ang hinahanap ng mga mamimili ang mayroong abot kaya ng mga presyo. Ngunit ang pagiging mura ng mga fighter na inaalok ng China ay nagkaroon ng problema dahil ang mga makina nito ay hindi reliable o mahina ang quality. Malaking bilang ng mga military jet na ibinibenta ng China ay pinapagana gamit ang mga Russian-made na makina. Ngunit hirap silang basta nalang i-export ang mga ito nang walang pahintulot mula sa Russia, partikular sa mga bansang walang maayos na relasyon kay Putin. Sinubukan ng China na mag-develop ng sarili nilang mga jet engine upang hindi na umasa pa sa Russia. Ngunit ang kanilang sariling gawa ay mahina ang quality at performance. Sobrang napakamahal din ito, mas mahal pa kaysa sa mga Russian-made engine. At kung ikukumpara sa makina ng mga fighter ng Amerika at Russia, ang sariling gawa ng China ay talagang napakahinang klase. Noong panahon ng Cold War, ang China ay nakakatanggap ng suportang teknolohiya at militar sa Soviet Union, kabilang ang pagbibigay sa kanila ng mga aircraft. Sa Soviet technology lang din noon at pagiging eksperto umaasa ang China, pero nang magkatensyon ng mga ito, doon na sila magsimulang mag-develop ng kanilang sariling mga armas at teknolohiya. Sa Russia, halos kumukuha ang China ng mga disenyo sa kanilang mga fighter. Halimbawa, ang kanilang Shenyang J5 na isang licensed copy ng MiG-17 ng Russia, ang J6 na nakabase sa MiG-19, at ang J7 na ginaya naman ang MiG-21 at ang lahat ng ito ay gumagamit ng Russian engine technology. Sa global military aircraft market, walang duda na isa sa mga mahahalagang dapat tignan ay ang presyo at kakayahan ng isang fighter jet. Ngunit isa rin sa dapat isaalang-alang ay ang politika, kung saan ang bansang nagbebenta ay nakadepende sa tinatawag na relasyong pampolitika. Ang arms market ay hindi lang tungkol sa kung gaano karami ang supply at demand. Kinukonsidera din dito ang tungkol sa diplomacy at global power, kung saan malaking hamon ito para sa China dahil sa kanilang foreign policy. Ang mariing paninindigan ng China sa mga isyong tulad ng sa South China Sea at pambabraso ng kanilang militar ay nagiging dahilan kung bakit ang maraming mga bansa ay umaayaw sa kanilang mga ibinibentang military equipment kahit pa sa murang halaga. Halimbawa ang Pilipinas na mas piniling bumili ng mga fighter jet sa South Korea kaysa sa China. Dito makikita na ang pagkakaroon ng security concern at mga isyong pampolitika ay nagiging sanhi sa pag-ayaw ng mga bansa na bumili ng mga armas na mula sa China. Maliban sa South China Sea, mayroon ding mga isyong pampolitika ang China sa may Asia-Pacific region katulad ng sa India. Walang magandang relasyong pampolitika ang India sa China. Nagkaroon ito ng hidwaan sa kanilang mga seguridad at interes. Kaya naman kahit tila isusubo na ng China sa India ang mura at advanced nilang mga military aircraft, sa Russia at sa mga Western supplier pa rin bumibili ang India. Maraming bansa ang talagang hindi na nagtitiwala sa China katulad ng sa Myanmar, na bagamat mayroon itong political at military ties sa China, ngunit ang mga armas ng Russia at kanluran ang kanilang binibili imbis na ang mga fighter jet ng China. Pagdating sa Middle East, kung saan ang rehiyong ito ay talagang naimpluwensya sa mga alyansang geopolitical, mas lalong hindi talaga matatalo ng China sa pagbebenta rito ng mga fighter jet ang Amerika, Russia at ang mga European nation. Napapanatili rito ng Amerika ang kanilang matatag na alyansa sa mga bansang tulad ng Saudi Arabia, United Arab Emirates at Israel, at ang relasyong ito ay mas lalong napatibay sa pamamagitan ng pagbebenta ng US ng mga advanced at combat-proven na mga gamit pang-militar. Bagaman ang ilan sa mga Middle Eastern country tulad ng Iran at Pakistan ay bukas sa pagbebenta ng fighter jet ng China, ngunit marami pa rin ang nananatiling hindi masyadong dumidikit sa China, lalo na kung ang kanilang mga political at security interest ay mas nakatuon sa West. Isa rin sa mga halimbawa na talagang kinakaharap ng China ang pahirapang pagkuha ng mga kontratang pangmilitar mula sa ibang mga bansa dahil sa problemang pampolitika ay ang sa Turkey. Nakahanda na sanang makipag-deal ang Turkey sa China para sa mga long-range missile defense system noong 2013. Ngunit dahil sa geopolitical pressure mula sa NATO allies, naging dahilan ito upang ikansela ng Turkey ang nasabing deal. Sa kabila ng mga hamon na kinakaharap ng China sa pagbebenta ng mga fighter jet, naging matagumpay naman sila sa pag-export ng mga unmanned aerial vehicle o drone. Hindi katulad sa Amerika at Israel na mahigpit ang export restriction ng kanilang mga drone dahil sa pangamba ng overproduction at supply. Kabaliktaran naman ang ginagawa ng China, kung saan naging agresibo ito sa pag-market ng mga drone sa mga bansa sa Africa, Middle East at Asia. Sa pagitan ng 2014 at 2018, nakuha ng China ang mahigit 5% ng global drone market. Ang mga bansang tulad ng Saudi Arabia, Egypt, Iraq at Nigeria ay gumastos ng milyon-milyon para sa mga Chinese drone na ito. Ang drone ang isa sa mga matagumpay na defense export ng China sa market. Nag-aalok ito ng advanced technology at mababang presyo kung ikukumpara sa mga Western drone. Gayun din ang pagkakaroon nito ng mga pangunahing pangangailangang pangmilitar, kabilang ang surveillance at mga targeted strike. Ang posisyon ng China sa global fighter jet market ay nananatiling nangangailangan ng pag-usad. Sa
Sa kabila ng kanilang malakas na domestic production, malaking hamon talaga para sa kanila ang makipagkompetensya sa US at Russia. Ang mga isyong tulad ng mga political concern, engine reliability at kawalan ng combat experience ng kanilang mga aircraft ang nagbigay ng limitasyon sa China na umusad. Upang magkaroon ng tagumpay, kinakailangan munang ayusin ng China ang ganitong mga problema habang mapayapang nakikipagnegosasyon sa ibang mga bansa tungo sa magandang pakikipagrelasyon. Habang nakitaan naman sila ng tagumpay at potensyal sa drone market, ang kanila namang ambisyon na magtagumpay sa fighter jet ay mukhang nangangailangan pa ng matagal na panahon. Maliban na lang kung malalampasan na nito ang naunang mga hamon. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa videong ito?